ibang bulaklak, di ba? So, may mga post patungkol sa pag-ibig, yan. So, alam mo, pagka ganyan mga buwan ng Pebrero, marami kang mababasa mga sweet na message, mga mga gandang mensahe, di ba? Mga nagliligaw. Pero alam niyo ho ba, aside doon, may mga tao naman na sugatan sa relasyon, tahimik sila, may mga disbayado, may mga nagmahal pero iniwan, di ba? Na kaya minsan, kahit love month, no? Ang pakiramdam nila, hindi sila love. Ang pakiramdam nila kapag ganitong buwan, ano sila, exhausted sila, confused sila, meron pa rin nararamdamang hatred sa puso, o kaya man masyadong maingat sa mga ganitong klaseng mga event sa buhay. So dito gustong pumasok ng Panginoon, no, hindi para tapatan niya yung idea ng romantic love, kundi para ipaalala po sa atin kung ano talaga ang itsura ng totoong pag-ibig. So hindi yung love na base lamang sa pakiramdam, kundi yung love na talaga pong may ginawa, merong sinakripisyo. At ngayong umaga pong ito, siguro familiar sa atin itong verse na ating pag-uusapan. At ito po ay patuloy pong mangusap po sa ating lahat. And I know, marami sa atin siguro kabisado na po itong verse na to, pero tingnan po natin, ano po sinasabi ng Diyos tungkol po dito at paano niyo po ito gagamitin sa ating pong buhay. Romans chapter 5 verse 8, ito pong nakalagay. Sabi niya, but God demonstrate His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. So, si Paul po ang sumulat ng aklat ng Romans. At ang audience niya po dito ay ang mga Kristiyano sa Roma. May mga Hudyo, may mga Gentiles, may mga religious, may mga galing sa immoral na background, may mga tao na talagang hindi mo masabi na maayos ang buhay. Ibig sabihin, halo-halo ang kwento ng buhay nila. At ang Romans chapter 5 po, ipinaliwanag po ni Paul na ang kaligtasan po ay hindi sa bunga ng pagsunod sa kautusan. So hindi po reward sa mabubuting gawa, kundi daw po ito regalo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. In fact, bago pa po dumating yung verse 8, sinabi po ni Paul na tayo po ay mahina, na tayo po ay makasalanan, at kaaway tayo ng Diyos. So hindi neutral kapag binasa po natin yung kabuuan niya. So hindi yan okay lang. Kundi lahat po talaga ng tao ay broken. At doon pumasok tong verse 8 na ito. Na bagamat tayong lahat broken, na bagamat tayong lahat kaaway ng Diyos, makasalanan tayo, but God demonstrate His own love. So, sarang sinasabi ni Paul, ganito nyo makikita kung gaano kaiba ang pag-ibig ng Diyos. Hindi siya naghihintay na magbago muna tayo bago niya tayo mahalin. Hindi siya naghintay na maging deserving muna tayo bago niya tayo mahalin. Ang ginawa niya habang makasalanan tayo, habang palpak tayo, habang malayo tayo sa Diyos, doon siya namatay para sa atin. At doon niya ipinakita yung kanyang pagmamahal. At ito po yung title na pag-aaralan natin this morning, Loved at My Worst. So, dito po, ngayong umaga, pag-uusapan po natin yung tatlong bagay na ituturo sa atin ng Romans chapter 5, verse 8. No? Tatlong paalala na hindi lang para sa isip, kundi para sa puso talaga. No? Tatlong katotohanan na maaring magbibigay po sa atin ng malinaw na pangunawa, pagtingin sa ating pong mga sarili, pagtingin sa ating Diyos, at sa Kanya pong mayamang biyaya. So number one, God didn't love your potential. He loved the real you.
So, hindi po minahal ng Panginoon kung ano yung potential mo na maging, kundi minahal ka ng Diyos kung sino ka. So, madalas kasi hindi sinasadyang pagkakataon. May mga tao nag-iisip na minahal tayo ng Diyos dahil sa kung ano yung potential nating maging. So, parang iniisip natin, nakita niya na kasi yung future version natin, kaya tayo minahal. Nakita niya na magiging faithful tayo, nakita niya na magiging consistent tayo, kaya niya tayo minahal. Pero, malinaw po ang Romans chapter 5 verse 8, hindi ganoon ang kwento. Minahal ka ng Diyos hindi dahil sa potential mo, kundi kahit alam niya ang buong katotohanan tungkol sa iyo. Alam niya kung anong tinatago mo na kasalanan at paulit-ulit mong pagkakamali. Ang mga bagay na pinagsisihan mo, pero minsan mo pa rin ginagawa, alam niya lahat yan. Sa ganong kalagayan, kapatid, sa ganong sitwasyon ng pagkatao natin, sabi ng Bible, dun kanya minahal. So God didn't fall in love with your calling. He didn't die for your ministry. He didn't save you because one day, magiging useful ka. Minahal ka niya kasi sa totoo lang, hopeless ka. Hopeless tayo. Minahal tayo kasi ang gulo ng buhay natin. Minahal tayo ng Diyos when we were still sinners, when we were still running away from Him. So, hindi yung future version ang tinignan ng Diyos para mahalin ka niya. Ang tinignan niya, yung time na nakita ka niya sa isang sitwasyon na malubha. No? Hindi niya minahal yung version mo na nagpo-post ka ng mga Bible verse, hindi yung version mo na spiritual ka masyado magsalita, no? Minahal niya yung totoong ikaw. Yung version mo na sumasablay, yung version mo na pagod, yung version mo na litong-lito sa sarili, yung version mo na magulo, yung version mo na matigas ang ulo, yung version mo na marumi ka, yung version mo na wala kang pag-asa. He loved the real you. Amen? Sa tao kasi, mahal ka kapag may ambag ka. Hanggat may silbi ka, mahal ka kapag productive ka. Kapag maayos ka, kapag hindi ka problema ng simbahan, hindi ka problema ng pamilya, hindi ka problema ng community, mahal ka ng mga tao. Pero kapag nagkamali ka, yun na. Kapag bumagsak ka, kapag ka natukso ka sa kasalanan, biglang tumatahimik ang paligid. Kaya minsan nadadala natin yung ganung mindset sa Diyos eh. Iniisip natin na baka pareha siya. Baka mahal niya lang ako kapag ka okay ako. Baka tinatanggap lang ako ng Diyos kapag maayos ang spiritual life ko. Pero hindi po yun ang Diyos ng Bible. Tignan niyo po si David. Psalms 51 verse 5. Ang sabi ni David po doon, ako'y masama na buhat ng isilang. Makasalanan na nang ako'y iluwal. Inamin ni David ang tunay na estado ng kanyang buhay. Isang makasalanan, walang palusot, walang pagtatago. At yun mismo ang dahilan kung bakit nananatili ang puso niya na malapit sa Diyos. So, hindi dahil perfecto si David, pero po, totoo po siya. Hindi niya po ginawang presentable ang sarili niya para tanggapin siya ng Diyos. Ibinuhos niya kung anong talagang laman ng puso niya at doon po niya naranasan ang grace ni Lord. Ang grace po ng Diyos ay kumikilos kapag ang puso po ay talagang bukas. Walang tinatagong kahit na ano. Hindi po ito natitrigger kasi magaling ka or hindi mo na-experience ang grace kasi magaling ang performance mo o mas spiritual ka kaysa sa iba. Ang grace po ay pag-respond sa pagiging tapat natin. Kapag tumigil po tayo sa pagpapanggap natin sa harap ng Diyos, nadala mo lang ay ang buong katotohanan ng buhay mo, doon nagsisimula ang tunay na restoration. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil handa ka nang magtiwala sa Kanya.
And even binanggit po ng Panginoon, Isaiah chapter 1 verse 18, sinabi ng Diyos, hali kayo, magpaliwanagan tayo. Gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin, tulad ng yelo o bulak. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Hindi sinabi ni Lord na linisin mo muna sarili mo bago ka lumapit sa akin. Hindi, sabi niya po, come now. Let us reason together. Magpaliwanagan tayo. Lapit ka muna, saka kita lilinisin. Hindi niya sinabing maglinis ka muna dyan, saka ka lumapit sa akin. Si Lord, ang sabi niya, lumapit ka, saka kita lilinisin. Yan pong kaibahan ng grace at works. Kailangan mo munang magbago para mahalin. Sa grace, minahal ka muna para magkaroon ka ng lakas na magbago. Amen? Kaya kung may mga sandali sa buhay po natin, ang tingin mo sa sarili mo is disqualified ka na, palpak ka kasi, huli na ang lahat, gusto ko marinig mo ito mga minamahal. Iyan mismo ang dahilan kung bakit kailangan mo ng grace. Because grace is not God believing in your potential. But grace is God loving you despite of your reality. At kapag naunawaan niyo po iyon, doon magsisimula yung tunay na pagbabago. Hindi dahil pinipilit mong sarili mo, kundi dahil tinamaan ka ng pag-ibig ni Kristo. Kaya sabi ng Romans 5:8, while we're still sinners, habang tayo po ay makasalanan, namatay si Jesus para sa atin. Ibig sabihin nun, hindi ka minahal ng Diyos kasi meron kang potensyal, kundi makasalanan ka at hindi maganda ang iyong sitwasyon. Hindi tayo tinanggap dahil nagbago ka, kundi nagbabago ka dahil may tumanggap sa'yo. At doon mas nagiging malinaw po that God didn't love your potential. He loved the real you. At kung ganoon ang klase po ng pag-ibig na pinakita ng Diyos, malinaw din po ang kasunod na katotohanan. Kung minahal ka niya nung makasalanan ka pa, ibig sabihin, ang kamatayan pala ng Panginoon ay hindi gantimpala para sa mabubuting tao. Ang krus po ay sagot ng Diyos sa mga taong basag, sa mga taong sira, sa mga taong talunan, mga walang maipagmamalaki talaga. Kaya dito tayo papasok sa pangalawang point. The cross is not a reward for good people. It is a rescue for broken ones. Minsan po sa loob ng isip natin, kung minsan naiisip po natin na hindi pa ako worthing lumapit. Ayusin ko muna yung sarili ko. Diyan madaming nadadali ang kaaway eh. Yung masyado kang self-centered. Nakapokus ka lagi sa pagkukulang mo, kung sino ka, kung pagkakamali mo. So, napipigilan ka ngayon na hindi lumapit sa Panginoon because ang tingin mo sa sarili mo, yes, you're not worthy. Ayusin ko muna sarili ko. Tapos babalik na lang ako sa Diyos kapag okay na ako. Ang problema nga, nung lalayo ka sa Diyos, mas lalo kang hindi magiging okay. Di ba? Na para bang iniisip natin na yung kalapitan sa Diyos ay para lang sa mga maayos, sa mga consistent, sa mga hindi nadadapa. Pero kung yun po ang requirements, mga minamahal, wala nang krus, wala nang mamamatay sa krus. Kasi malinaw pong pinakita ng krus na hindi natin kayang ayusin ang sarili natin. Walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay may kasalanan, so lahat ay mapapahamak. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Di po ba? So walang tsansa na tayo po ay mabuhay at maipagmalaki ang ating sariling mas magaling tayo at mas maabilidad tayo o mas spiritual tayo kaysa sa iba. Kasi malinaw po pinakita ng krus na hindi natin kayang ayusin ang ating sarili. Dahil kung kaya po natin, hindi na natin kailangan si Jesus na mamatay pa para sa atin. Tama po ba? So, nagbigay po ng clear na mensahe ang cross ni Jesus that you cannot save yourself.
That's why God did it for you. He died not just because He wants to save you. He died because instead of you. Hindi po ito medal para sa mabubuting tao. Hindi po ito trophy ng mga relihiyosong tao. Ang ginawa po ng Panginoon is a rescue operation. Ginawa po ito para sa mga taong alam nilang kanilang sarili, lunod talaga sila. Malulunod talaga sila. Hindi para sa mga taong feeling nila, kaya pa nilang lumangoy. Kaya sabi po ng Ephesians 2 verse 8 to 9, hindi ko lang po nalagay ata dyan. Sabi nga doon, naligtas daw tayo sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Hindi daw dahil sa ating mabubuting gawa, kaya walang sino man daw ang pwedeng magyabang nito. So, ibig sabihin, mula simula hanggang dulo, ang kaligtasan po ay gawa ng Diyos at hindi po yan proyekto ng isang tao. Parang kapag may naaksidente sa kalsada, sige, hindi mo tinatanong kung deserving ba yung tao na nasugatan bago mo siya tulungan. Kapag may mga taong nalulunod, hindi mo muna hinihintay na matuto munang lumangoy yun bago mo ihagis yung salbabida. Di ba? Ano sabi? Rescue comes because someone is in danger. Tama po ba? Nagkakaroon ng rescue kasi alam mong merong tao na nasa danger zone. So ganyan po ang krus. Ganyan po ang ginawa ng Panginoon. Hindi po ito response sa galing ng tao, kundi po ang ginawa ng Panginoon ay response sa mga desperate situation na buhay ng mga tao. Kaya malinaw po sinabi po ng Luke 19:10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin hindi ang magagaling, hindi ang matatalino, hindi yung mga sikat. Naparito po siya upang hanapin at iligtas daw ang mga naligaw. He came to seek and save the lost. Hindi na po yung maayos ang direksyon, kundi yung mga nawawala. Yung hindi buo, yung mga basag, yung mga sumuko. At kung honest po tayo mga minamahal, lahat tayo may mga bahagi sa buhay po natin na sira. May mga bahagi sa buhay po natin na totoong basag. Or kaya man talagang wala. May mga bahagi sa buhay natin na na hindi kayang ayusin kahit anong pilit po natin. Kaya ang cross is not God saying, you finally deserve me. Hindi Ang cross po ay nagsasabing, hindi mo kaya maging deserving. Kaya ako pumunta. Kaya ako namatay para sa krus kasi hindi mo kayang maging deserve. At kapag naunawaan po natin yon, mawawala ang pressure ng mabuhay ka ng perfecto. Okay? Bago lumapit. Ang paglapit natin sa Diyos ay hindi bunga ng galing natin, kundi bunga ng ginawa niya para sa atin. At doon po natin mararamdaman na ang biyaya ng Diyos ay hindi lang po simula ng pananampalataya, kundi ito po yung panghabang buhay na panghahawakan po nating lahat. At higit sa lahat, ang ginawa po ng Panginoon ay paalala po sa atin na kahit sa gitna ng kahinaan natin, ang Diyos po ay hindi sumuko. Sa bawat pagkakadapa natin, sa bawat takot natin, sa bawat pagdududa natin, hindi naging hadlang yan para tayo ay mahalin ng Diyos. Sa halip, yun pa nga ang pagkakataon para maranasan mo kung gaano kalalim at katindi ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. So, isang love na nagtatayo, nagre-restore, pag-ibig na nag-aakay, at hindi nagtatapos.
So kahit hindi po perpekto ang ating sarili, huwag kang mag-alala. Perpekto ang pag-ibig ng Diyos. Kaya mga minamahal, tandaan po natin, sabi ng binasa natin kanina, the cross is not a reward for good people. It is a rescue for the broken ones. Ang ginawa po ng Panginoon ay ginawa para sa lahat ng basag at sira ang buhay. Para sa lahat ng mga naliligaw, para sa lahat ng mga nawawala, para sa lahat ng mga nahihirapan. Hindi po ito gantimpala sa mabubuti. Ito ay sagot sa ating helplessness at pangangailangan. At kapag naintindihan po natin yon, mawawala po yung takot na lumapit tayo sa Diyos kahit may kahinaan ka pa. Mawawala yung pag-aalala na baka hindi tayo tanggapin ng Diyos. Kaya kung ganoon ang pag-ibig ng Panginoon, minahal ka niya kahit sa worst ng senaryo ng buhay mo, nag-rescue sa'yo kahit sablay ka pa, may isa pang mahalagang katotohanan na gusto kong marinig natin ngayon. Hindi lang siya nagmaal noon, kundi siya rin ang kasama mo habang nagpapatuloy ka. Ito po ang susunod na puntos natin. If He loved you at your worst, He will not abandon you in your process. Ito siguro ang isa sa pinakamabigat na struggle na maraming tao na nasa church. Naniniwala tayo na minahal tayo ng Diyos noon. Nung first time tayong lumapit sa Kanya, noong una tayong sumuko sa Panginoon. Pero habang tumatagal, nakikita natin na mayroon tayong mga ugali na hindi nawawala. Meron tayong mga kasalanan na binabalik-balikan. May mga attitude pa rin tayo na ipapakita na minsan napapatanong ka na lang, mahal ka pa ba ng Diyos? So, sinasabi mo na sa sarili, hindi kaya nauubusan ng pasensya ang Diyos sa akin, sa kakulitan ko. Di ba? Mga minamahal, kung babalik po tayo ng babalik dito po sa Romans 5, maintindihan po natin na kung minahal ka ng Diyos, nung rebelde ka pa, nung wala ka pang pakialam sa Kanya, nung ikaw mismong tumatakbo palayo, bakit Kanya iiwan ngayon na lumalaban ka sa kasalanan? Bakit Kanya iiwanan ngayon na dumadaan ka sa proseso kahit paulit-ulit kang nadadapa? Kung noong rebelde ka, minahal ka ni Lord, ngayon pa na lumalaban ka sa kasalanan. Ngayon pa na sinisikap mong sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Ang pag-ibig po ng Diyos, hindi naka-base sa bilis ng progress natin, kundi sa finished work of Jesus Christ. Hindi po nagbabago ang pag-ibig niya dahil naniniwala tayo kung anong kanyang sinimulan, siya rin ang tatapos. Hindi po magbabago ang pag-ibig niya dahil lamang nagbago yung pace ng journey natin. So mahalagang paalala ito. Philippians 1:6, diba sabi nga ron? Na ang Diyos po nagsimula ng mabuting bagay, gawa sa atin. Siya rin ang tatapos nito. Ibig sabihin, hindi ka ang tawag dito? Hindi ka ghost project ng Diyos na sinimulan niya, tapos inabandon na niya. No? Hindi ka katulad ng mga ghost project sa gobyerno. Kung sinimulan kang mahalin ng Diyos, kapatid, committed si Lord doon. Mamahalin ka niya hanggang dulo. Ang process mo ay hindi po sign na mahina ka. Kundi yan po ay sign na may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Kasi totoo dahil naramdaman mo yung pag-ibig ng Panginoon, lalakad ka ngayon, nag-decide ka ngayon, lumakad ngayon sa Panginoon. Nag-serve ka, ginawa mo lahat, sinisikap mong maging matuwid, sinisikap mong gawin at makasunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya lang there are chances na
mamamali ka ng salita. Mamamali ka ng pag-iisip. Babagsak ka na naman. There are chances na bigla ka na lang mababalik sa luma mong pagkatao. But it doesn't mean na wala na. Ang proseso nyo po ay sign na mahina ka, kundi sign na may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Dahil kung wala pong process, walang transformation. Ang kagandahan lang ito, nararamdaman mo na, teka, mali yata ako dun . So merong pagkakataon sa sarili mo na magpatama at magpaayos sa Diyos. Kung sa process lang po, halimbawa, yung bata na natututong maglakad, hindi siya iniiwan ng magulang kapag nadapa. Hindi sinasabi ng magulang na, ay, ayoko na nga, ayaw na kitang alalayan, lagi ka naman bumabagsak. Hindi. Ang ginagawa ng magulang, mas lalo niyang nilalapitan yung bata. Hinahawakan niya at mas inaakay. So, ganyan po ang Diyos sa atin. Hindi siya nag-i-expect ma-perfect mo yung buhay. Hindi siya nag-i-expect na instant matured ka na. He walks with us in the process. At kung pag-ibig ang pag-uusapan, even Romans chapter 8, 38 to 39, malinaw sinabi na malinaw pong assurance. Walang anumang bagay, wala sa taas, sa baba, wala sa present, sa future. Ang ano daw? Ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit yung mga sarili mong failures, kahit yung mga araw na nadidismaya ka sa sarili mo, hindi po yun uubra sa lakas ng pag-ibig ng Diyos. Hindi po yan mas malakas. O yung kahinaan mo, hindi yan mas malakas kaysa sa katapatan ng Diyos. Kaya po, pakinggan po natin ito ng malinaw. Hindi na po nagugulat o nagtataka ang Diyos sa mga struggles natin. Alam niyo na magkakamali ka, alam niyo babagsak, kaya tutulungan . Kaya ka nga niya iaalalayan. So, hindi siya napapagod na pakinggan tayo at mas lalong hindi niya binibilang kung ilang beses tayong bumagsak, sumablay at nagkamali. Ang grace po ng Diyos ay hindi nauubos sa tuwing namamali ka. Grace stays because God is faithful. Amen? At kapag ito po ang pinaniwalaan po natin, matututo tayong magpatuloy sa proseso. Hindi dahil confident ka sa sarili mo, kundi dahil secured tayo ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Romans 5:8 is not just a verse. It is an invitation. Ano pong invitation to? Para makita natin kung anong kaibahan ng pag-ibig ng mundo sa pag-ibig ng Diyos. At para maranasan natin ang biyaya ng Diyos sa paraan kung papaanong mababago lalo ang ating mga buhay. So hindi po to invitation para maging komportable tayo sa kasalanan, para i-justify yung mga pagkukulang natin, yung pagkakamali natin, para masabi natin, okay lang pala may grace naman pala. So hindi. Ang tunay na invitation po dito ay para magtiwala tayo sa isang Diyos na minahal tayo bago ka pa matutong magmahal pabalik. Siya po ang humanap sa atin. Siya ang unang nagmahal sa atin at kahit wala ka pang ginagawa para sa Kanya, minahal niya na tayo. Kapag naiintindihan po natin ito, mababago ang kabuang pananaw natin sa ating buhay at sa ating relasyon sa Diyos. Bakit? Dahil ito po ang katotohanan. You are not chasing God's love. You are responding to a love that already chased you. Yan po ang aking huling salita. Ang love ng Diyos ay hindi depende sa effort mo.
sa sipag mo o sa galing mo. Minahal ka na niya sa pinakamababa mong pagkatao, lalo pa sa bawat hakbang mo sa paglago at pagbabago. Kung minahal ka niya habang makasalanan ka, habang palpak ka, habang talo tayo, how much more ngayon na lumalapit tayo sa Kanya? How much more ngayon na nagsusumikap ka kahit paulit-ulit kang nadadapa? This is not about trying hard. This is not about the perfect faith, no? This is about trusting deeper. Trusting that the same grace that saved you is also the same grace that sustains you today. And not just today, tomorrow, at sa lahat ng araw sa buhay po natin, hindi lang po love month ang Panginoon po everyday, mamahalin po tayo. So lagi po nating alalahanin ang isang katotohanan, minahal ka niya noon, minamahal ka niya ngayon, at mas mamahal at mamahalin ka pa rin niya habang naglalakad ka sa proseso ng pagbabago. So dito nagsisimula ang tunay na kalayaan, kapayapaan at tunay na buhay sa ilalim ng grasya ng Diyos. He will love us at our worst. So God bless us all po, and to God be the glory. Marami pong salamat sa ating po lahat. O ay may gusto pong sabihin, i-share, idagdag sa ating po pinag-uusapan.